Analyze natin 'to. Total support and resistance. Kasi ito, merong support and resistance. Naging support, resistance. Itong area na 'to. Ayan. Kaya parang major siya pag tinignan mo sa major reversal dahil noon. Support and resistance. And then, i-analyze natin yung pagtaas niya. Sa isa. So, dito umabot yung support. So, dito, wala pa tayong basis. Hintayin natin matapos tong resistance. Nung nag-pullback na tong resistance, saka natin i-start i-measure yung pullback. So, nag-start na rito. Pullback, pinakamalapit sa 0.75, di ba? And then, paano mo kukunin yan? Ganap ka na sa lower time frame. Ang hinahanap mo is dahil pataas yan, consider mo yung yan, sa lower time frame. Yan ang hinahanap mo. Okay. So, nakita mo na yung pullback. Dahil tataas to, ang target nito is 1 1.13, 1.6 hanggang 2.618. Yan ang target niya. So, pataas yan eh. Ito yan. Yan eh. So, yan ang target niya. Nung nakita niya na yung target niya, na-reach niya yung target niya, ang susunod mong leg, ito, impulse mo. Pullback naman ang hinahanap niya. Pullback. Which is ito yung pullback mo. Around. Nung nakita mo na yan, as usual, nakita mo na yung target mo. So, ang hinahanap dyan is yung reversal. Right? And then, doon ang hinahanap mo yung maliit na ganito sa lower time frame. Para ka makapag-enter. O ito. Ito maliit na pullback na to. Yun ang entry mo. Kaya ito. Itong area yan ang entry mo. Pullback value nito yan. .75. Right? So, nung naka-entry ka na, ito na yung major pullback niya. So, from here, 1.6. Kasi pataas nga tayo eh. Ang bias natin is up eh. Bias natin is up eh. So, from here, or doon, wala namang exact. From here or doon, dahil pataas ka, ang target mo is 1.6. Up. Try natin.
1.6 up hanggang 2.618. Ito, target. Ito, dito nag-umpisa ang target mo. 1.3. Yan. Yan yung tatlong yan ang target mo. Right? So, yun ang tatlong target. Which is, inabot naman niya. So, extend natin ito. Yun ang mga pullback niya. Pero naabot niya pa rin yung target. Kaya nga marami yan. 4 hours yun. Magulo yan.